Pwede bang kansilahin ang layaway or reservation fee kung umatras ka sa binibili mong property? Ako, depende, Attorney J. Ano kayang ibig niyo sabihin? Kasi may tinatawag tayong earnest money Oo, tsaka correct. option money. Tsaka ang layaway, di ba, for personal property, meron na rin bang mga layaway ngayon for Yun real nga inisip property? ko ano ba kasi Oo. depende, ano ba kayang, pero sinasabi niya para bumili ng property. Anong property kaya yung binili? Oo, kasi pag layaway, ang alam ko may layaway lang yung personal property. So halimbawa, mahal na bag. Oo, di ba? Ah. Kunwari, mahal na bag, tapos papalay-away, tapos biglang, ay, hindi ko na pala kayang bayaran, bawiin ko lahat ng Ganun binayad ba ko. yun, Attorney Baka J? ganon, oo. Parang di ko pa na-experience yan. Ako na-experience ko na yan, oo, na mag-layaway. Pero, syempre pagka ganon, lalo na kung yung inutangan mo, kakilala mo, Or binigay na sa'yo, Attorney J, na sa'yo na, yung gamit. Oo, nagamit so, pwede mo na. kang ireklamo na nagamit mo na, lalo kung brand new yun, di ba? Oo. Mahirap So, naman. mahirap naman, Attorney J. Oo. Oo, Yun. tsaka, lalo na kung may pinirmahan. Kaya, siguro, advice natin sa mga kasambahay natin, Attorney M, kailangan may kasulatan kapag Oo. nagpa-layaway. Kasi, I don't know how that's, papayag ba yung pinagbilhan mo? Lalo na usually, kung ganun nga, di ba, hulog-hulugan siya, it means mahal yung isang bagay. Well, ako, no? ang mga nililayaway ko, talagang in-announce ko ng mga utang. Pero yung mga nililayaway, yung kakilala, yung nagpapalay-away. Hindi kung sino-sino Oo. nakita mo lang na online seller. Oo. Nakakahiya naman yun. At saka, I don't think may mga online sellers na nagbebenta ng mahal na mga items. Tapos, hindi nila kakilala yung nagpapa-layaway. Parang ang layaway, favor yun sa kakilala. Pero paano do, Attorney J? Kasi layaway or reservation fee. Sinabi niya kasi or reservation fee daw. Actually, Pero kung wala layaway, kayong- hindi kasi part of the ano yun eh. Ayoko mag-advise na kung wala kayong kasulatan, takbuhan mo kasi parang ang pangit against public policy. Oo. Maging beware na lang kung ikaw si seller. Huwag kang magpapalay-away ng wala. Oo, kasi wala bakit mo kang naman? habol. Di ba, Oo. Attorney Pero Ann? kasi yung layaway na sinasabi mo, Attorney J, it forms part of the contract price. Kung magkano yung object, di ba? Pero yung reservation fee, parang sinisave mo lang. Bibilin ko siya next month. Paano kung, Attorney J, hindi pa dineliver? O, Siguro yun. Baka po pwedeng kukunin niya yung pera. Unless nga mayroon sa kasulatan, mayroon silang pinagkasunduan na nakasulat sa kasunduan na forfeited yung reservation kapag Oo. hindi mo tinuloy. Di ba may Oo, mga ganun, minsan Attorney ganun. M, na may reservation pero sasabihin, forfeited to pagka hindi mo tinuloy ha. Pagka reserve Oo. good as sold na. Oo. Di ba may mga Kasi ganun? yun nga, going back dun sa sinasabi ko kanina, yung sa real property naman, yung concept ng earnest money tsaka option money. Yung earnest money kasi, di ba, it forms part of the contract price, di ba? Yung option money, ang binabayaran mo yung time na binibigay sa'yo para pag-isipan mo, di ba? So, yun yung consideration. So, in the same way, niisip ko, yung reservation fee, yung binabayaran mo dun, hindi ko ibebenta sa iba, pero bibilin mo after 5 days, di ba? So, ang binabayaran mo, Yung time na hindi niya ibebenta sa iba para pag-isipan mo. So, Oo, kasi kaya otherwise- usually, hindi na pinapabawi yung reservation fee kasi nga may consideration yun, Kasi which is the kumbaga, time. na-use up yung time na Oo. dapat sana mabenta niya na sa iba pero dahil ni-reserve niya sa'yo, yun yung bayad mo. di ba? So, halimbawa, sabihin ko, bibilin ko. Tapos, 5 days, hindi ko naman, kung si Attorney J gusto niyang kunin ng at a higher price, di ba? Hindi binenta kay Attorney J. Di malulugi, di ba? Yung nagmamayari. Kaya po, usually, may reservation fee. But ang lagi nating sinasabi dito, para makapag-claim yung ating yung mga naa-aggrieve, isulat natin yung pagka may mga Always. obligations tayo, di ba? Obligations and contracts. Yung lagi kong nag-e-echo sa ears ko yung aking obligations and contracts na professor. Kapag ka above 500, isulat mo na. Di ba? Kasi... Oo. At the same time, kung maibibigay sa'yo, basahin nyo ng maigi kung ano yung mga provisions na nakalagay doon para alam nyo ano yung rights and obligations nyo. At saka ano yung responsibilities mo doon Yes. na kumbaga nag-agree ka to that. Kasi whatever it is that you agreed upon on the contract, bound ka. Di ba? Attorney That's Ann? right.